Okay, so una, iinitin muna yung tubig para ma-extract yung color ng bluter natin. So hindi naman kailangan kumulo yung tubig, kailangan lang mainit para ma-extract yung kulay. So isasaing na yung malagkit gamit yung tubig na may extract ng bluter natin. So, ang gagawin ko is yung mango sticky rice na originally from Thailand. And yung common instructions na nakikita ko sa internet ng paggawa nila is ini-steam nila yung rice or yung malagkit. Pero dito sa Pilipinas, ang alam natin na way is yung pagsaing ng malagkit. So, yun yung gagawin ko. Sasaing ko yung malagkit. So, luto na yung malagkit. So, ang next na gagawin ko is yung gata na imimix dun sa malagkit. So, lalagyan natin siya ng salt, sugar, and then yung gata. And then, ipapainitin natin siya. Four tablespoon na So kung napansin nyo kanina, konti lang yung tubig na ginamit ko pang saing doon sa malagkit. Kasi una, binabad ko yung malagkit sa tubig, so umalsa na yung malagkit. And then second is hahaluin ko pa rin kasi siya sa gata. So pagka madami-dami yung tubig na ginamit ko, magiging lugaw siya. So kaya konti lang yung ginamit ko. And then this part, ihahalo ko na yung malagkit dun sa gata na ginawa ko na sauce. And papakunatin ko siya. Napansin ko kasi with other instructions, hinahalo lang nila, and then pagka totally mixed na yung gata, tinitigilan na nila. So in our province, hinahalo namin ng matagal yung malagkit sa low heat para ma-extract yung oil dun sa gata, and
at the same time kumunat yung malagkit para mas sticky siya. Kasi pag hindi siya hinalo ng matagal, para lang siyang kanin na malabsak. So hindi namin gusto yung ganong texture ng malagkit, kasi para siyang ganon kasi yung texture pag panis na yung malagkit. So, nung nagbi-video ako nung pag-cut ng mangga, naputol pala yung pag-record ng video. So, akala ko lowbat lang yung phone. It turns out full na yung storage. So, hindi nakuhanan yung pag-cut ng mangga, and hindi rin nakuhanan yung paglagay ko ng mangga sa ibabaw ng sticky rice. Hindi ko na siya maulit kasi mahirap gawin. So, dapat pala una ko nang ginawa yung sauce habang hinihintay ko na maluto yung malagkit. Para lumamig siya and kumapal, maging thick yung consistency niya. So, ngayon ko palang gagawin yung sauce. So, ito na yung finished product, yung mango sticky rice.